Good day mga master. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng rear disc brake ng Honda City 2003 to 2008 model. Tara, samahan niyo ako magpalit. Let's go! By the way, ito ay applicable din sa ibang car brand. Basta naka-disc brake sa likod. Hindi lang to para sa City, sa lahat naman ng car brand. Ang unang step, kailangan luwagan tong lug nuts habang nakalapat pa sa floor para pag na-jack mamaya, hindi mahirapan sa pagbaklas ng lug nuts. After maluwagan yung lug nuts, pwede nang i-jack yung sasakyan or yung gulong. Pero wag niyong kakalimutan gumamit ng jack stand. Or kung wala kayong jack stand, gumamit kayo ng reserve tires, ilagay niya sa ilalim ng sasakyan para maiwasan ng aksidente. Pag na-jack nyo na yung sasakyan, pwede na to alisin ng gulong. Kung di nyo maalis, pwede nyo pukpukin ng konti hanggang matanggal yung gulong. Pwede nyo lagay itong gulong sa ilalim ng kotse for additional protection, especially kung wala kayong jack stand. After mabaklas yung gulong, tanggalin nyo itong upper bolt netong caliper. Gumamit kayo ng number 12 deep socket or combination wrench number 12. Gumamit din kayo ng number 17 combination wrench para dun sa nut na pangkontra dun sa bolt ng caliper. Kung matigas yung bolt, pwede kayo gumamit ng tubo para mas may puwersa kayo sa pagbaklas ng bolt. Baklasin naman tong lower bolt. Pwede kayo gumamit ng flat screw sa pagtanggal nitong caliper pag nabaklas nyo na yung bolt. Or pwede nyo pukpukin kasi kusa naman tong matatanggal. Pwede nyo na to baklasin na brake pads pag natanggal na yung caliper. Pero i-secure nyo yung caliper na wag nakahang kasi pwede ma-damage yung brake hose. Ipatong nyo kung saan nyo pwede ipatong or basta wag nyo lang ihang. Ito na yung brake pads. Kung mapapansin nyo, sobrang pudpud na. Kaya pala nag-iingay na yung indicator. Kung mapabayaan to, pwedeng ma-damage yung rotor. Before nyo install yung bagong brake pads, linisin nyo muna yung rotor, tapos caliper. Gamit ang toothbrush, tapos yung brake cleaner. Pero kung wala kayong brake cleaner, pwede naman soap and water, tapos brush. Hindi naman to kailangan. Kung meron lang kayo, gumamit kayo ng air blow gun para mabilis mag-dry. Ang next na gagawin, kailangan i-reset tong piston dahil bago ang brake pads, makapal. So hindi malalapat kung hindi ito ibabalik sa 00 or original settings. Additional info, sa mga naka-Honda na rear disc brake, ang piston caliper nila ay screw-in type sa pag-reset. Hindi ito press-in type yung pag-reset ng calipers. Sa pag-reset ng piston, gumawa ako ng malaking flat screw gamit ang makapal na flat bar na bibili lang sa junk shop. Gamit tong special tool na gawa ko, ikutin nyo lang to na piston pa clockwise hanggang sa bumalik sa original setting.
Bago nyo install yung bagong brake pads, lagi nyo i-double check kung tama ba yung size na nabili nyo dun sa dating nakakabit. Para kung may problema, pwede nyo mapalitan. Kung mapapansin nyo, sobrang pudpud na yung dating nakakabit na brake pads. Kaya pala nag-iingay na yung indicator kasi pudpud na siya. Kung mapapabayaan nyo yung gano'n na nag-iingay na indicator, gamit lang kayo na gamit, pwedeng may mga ma-damage na parts tulad nung rotor or pwede kayo madisgrasya. Kaya mas maganda kung daily driven yung sakyan nyo or bumabiyahe ng malayo, i-monitor nyo lagi ang brake system nyo. Especially yung brake pads kung pudpud na. Yan yung indicator ng brake pads para malaman kung pudpud na yung brake pads. Pag inabot na niyan yung bakal na indicator, ibig sabihin nun, pudpud na yung brake pads. Makakarinig na kayo ng wishing sound tulad nitong sa video. So, yan yung tunog ng lumang brake pads. Parang tinidor na kiniskis nyo sa plato. Ito naman yung bagong brake pads. Kung mapapansin nyo, walang tunog tulad nung sa lumang brake pads. Kasi hindi niya pa inaabot yung indicator. Naglagay pala ako ng konting grease dun sa tip ng brake pads. Tapos dun sa may paglalagay ng brake pads sa caliper, naglagay din ako ng konti para maganda yung play pag kinabit yung brake pads. After malagyan ng grease, pwede nyo na ibalik tong brake pads tapos yung calipers. Same lang din yung procedure kung paano nyo binaklas kanina, kabaliktaran lang din. Sa paglagay ng caliper, same lang yung procedure kung paano nyo binaklas kanina, pero kabaliktaran lang. Reverse lang din yung procedure. Ipapasok nyo lang ulit yan, kasama yung brake pads, ipipress nyo ng konti. Pero kung hindi siya lumapat ng maayos, i-double check nyo yung piston, baka hindi nyo na i-reset ng maayos. Kung ganun, kulang pa yung pagkaka-reset nyo. So, pwede nyo i-reset ulit hanggang sa magkaroon ulit ng clearance yung sa brake pads. Baka kasi hindi lumalapat kasi masikip masyado. So, kung ganun, i-reset nyo lang ulit yung piston. Pag naipasok nyo na yung caliper, lagyan nyo agad ng bolt. Kasi pumipitik yan palabas. Yan, i-hold nyo lang tulad ng ginagawa ko. Para may sentro nyo yung bolt pabalik. Kasi pag hindi nyo i-hold yung caliper, pumipitik, edi nawawala yung alignment nung paglalagay nyo ng bolt. Hindi na sa center. So, kailangan nyo i-hold yung caliper. Kasi nga may spring yan, pinipitik nyo ulit palabas. Pag nailagay nyo na yung dalawang bolt, pwede nyo na higpitan. Tansyahin nyo lang higpit, hindi naman yung sobra, hindi naman yung kulang. Kasi pwede masira yung bolt, pwede rin naman kumalas kung kulang yung higpit nyo. Pag okay na, pwede nyo na balik tong gulong. Tapos ilagay nyo yung lug nuts. Pag naigpitan nyo na, pwede nyo na ibaba tong jack para ma-final na yung paghigpit. Kung may torque wrench kayo, gamitan nyo ng torque wrench. Kung ano yung kailangan niyang torque specs, yun ang gawin nyo. Pero kung wala kayong torque wrench, pwede naman kayo magpa-torque wrench sa iba, sa labas. Or kung wala talaga, alalayan nyo na lang sa paghigpit. Basta huwag kayo gagamit ng tubo sa paghigpit. Yung kayang-kaya lang ng kamay yung paghigpit. Kasi pwedeng masira ang bolt pag sobrang higpit. Ito naman yung kabilang side. Pero di ko na pinakita kasi same procedure din naman. Kaya dito ko na lang tatapusin tong video na to. Sana nagustuhan nyo tong ginawa kong tutorial. Kung nagustuhan nyo, i-like and subscribe nyo tong channel na to. Peace out everyone. Take care.